Mas malakas na alyansa sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea, climate change at iba pang mga suliranin sa Asia. Yan daw ang nabuo sa pag-arangkada ng Japan-ASEAN Summit kanina. Para sa detalye, live na magbabalita si Mayan Los Baños mula sa Tokyo, Japan. Mayan, anong update? Yes, Chiki, formal na ngang sinimulan ngayong araw ang 50th Japan-ASEAN Commemorative Summit na dinaluhan ng mga lider ng Japan at ASEAN countries kasama ang Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi niyang mahalaga ang tiwala at pagkakaisa sa mga ASEAN countries sa gitna ng hamon ng seguridad sa rehiyon. Inisa-isa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan-ASEAN Commemorative Summit ang anyay mga hamon sa kapayapaan at katatagan sa ating rehiyon. Kabilang ang Intercontinental Ballistic Missile Test na isinasagawa ng Democratic People's Republic of Korea at ang unilateral action sa East at South China Sea. Sa harap niyan, sinabi rin ng Pangulo sa panayam sa Japanese media na patuloy na bubuo ang ating bansa ng malakas na alyansa, lalo pat lumalala ang tensyon sa South China Sea. Pero patuloy daw nilang sinisikap na magkaroon ng bukas na komunikasyon sa kanilang panig. Patuloy din daw na inaayos ng ating gobyerno ang issue sa West Philippine Sea para makapagsimula ng exploration project bago maubos ang Malampaya gas field. Nanindigan si Pangulong Marcos na pwede ito dahil pasok sa Exclusive Economic Zone, Maritime Territory at baselines natin. Pero naghahanap pa rin daw ng solusyon lalo't bumibilis ang development sa ilang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Para kay Pangulong Marcos, malaking bagay ang alyansa ng Pilipinas at Japan kung saan nagkakatulungan sa training pagdating sa tactical operations ng mga tropa ng dalawang bansa. Pero hindi raw yan sapat kaya kailangan makipagtulungan pa tayo sa ibang bansa. Gaya na lamang ng binuong trilateral agreement kasama ang Amerika para sa defense at security cooperation. Sabi naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida, nakikiisa ang Japan sa ASEAN countries sa gitna ng dibisyon at konfrontasyon. Japan stands with ASEAN, the linchpin to a free and open Indo-Pacific, as we respond to these issues, based on our strong mutual trust. Respeto sa international law din ang iginiit ni Indonesian President Joko Widodo na siyang chairman ng ASEAN ngayong taon. As partners for peace and stability, ASEAN and Japan are committed to continue to maintain regional peace and stability through inclusive collaboration and respect of international law. Nanawagan din si PBBM na magtulungan para sa aksyon sa climate change, military medicine, counterterrorism, peacekeeping operations at cybersecurity at bumuo ng 10-year roadmap para sa food security sa rehiyon. Chiki, ihabol lamang natin na kasama sa napag-usapan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Kishida yung tinatawag na Reciprocal Access Agreement o RAA na mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad sa South China Sea, gayon din sa disaster preparedness. Bukas ng umaga, pupunta naman o dadalo si Pangulong Marcos sa session kaugnay sa climate change bago siya humarap sa ating mga miyembro ng media para magpa-interview. Bukas, Lunes ng gabi, nakatakda naman bumalik ng Pilipinas ang Pangulo.